So yung mga pangat, pambihira mga pangat. Kaya na pa ako nagdadaldal, ang dami ko nang sinabi. Pero mga pangat, hindi nakarecord dahil pag off ko dito, nasa loob lang ako ng mall eh. Nagdadaldal ako, dami ko pinakita. Tapos, lobat para tayo. Huh? Si mga pangat, parang vlog na to mga pangat. Siyempre, intro, pasok! So ayan po na mga magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung ano oras nyo man papanood mga pangat. Siyempre, at ulitin natin yung vlog natin mga pangat. Pwesto muna tayo mga pangat na maganda-ganda. Yeah! Ang sinabi ko kanina mga pangat, yung regarding doon sa naputol na usapan natin is yung kasama natin sa DIFC na si Kiran. Yeah. Uumpisa na naman ang pagpapagod at pagtatrabaho, no? So actually meron akong kasama rito eh. Naka-duty siya ngayon. Yes. You know, You are talking a lot more. malupit oh. Wow. Saan mo? Hi to Hi. the Philippines. Hi, Philippines. I love you. Yeah, mabuhay. Kiran ang pangalan niya mga pangat. Dating technician din nakasama ko siya na supervisor na mga pangat. Yun nga nabanggit niya mga pangat kung narinig yung usapan natin kanina. Siguro balikan nyo lang kasi panibagong vlog ito. Yung vlog natin na kanina no, naputol. Napanood nyo na siguro mga pangat. So yun, ang sabi niya mga pangat, tinanong ko siya kung sino nag-promote sa kanya. Yun nga mga pangat, syempre nag-promote sa kanya is Arabic engineer na babae. So ibig sabihin mga pangat, hindi porket kabayan mo, for example sa mga Pilipino na darating na pupunta rito, hindi porket kabayan mo mapopromote ka na. At hindi porket hindi mo kalahi, hindi ka i-recommenda o hindi ka mapopromote. Kasi mga pangat, kung talagang may kakayanan ka o meron kang skills na pagiging leader o team leader, supervisor, o posibleng mapromote ka mga pangat. Actually dito mga pangat, mga promotion na nangyayari mga pangat is ini-endorse siya ng engineer sa HR. Ganun ang procedure niya mga pangat. At saka mga pangat, kadalasan bago sila mag-hire outside, nag-hire muna sila sa loob na pwede o possible na i-promote para maging supervisor kaysa kukuha pa sila sa labas mga pangat. Ganun yung kadalasan nangyayari sa Innova, no? Kumbaga doon muna sila sa loob nag-hire o naghahanap ng pwedeng maging supervisor. Yun mga pangat ang procedure dito sa Innova, no? So yun, medyo mahaba ang sinabi ko mga pangat actually. Hindi ko na maalala yung mga nabanggit ko kanina, nalimutan ko na. Pero mga pangat, siyempre nandito na tayo mga pangat dahil hindi ko na maalala yung mga pinagsabi ko kanina. Sayang naman yung opportunity. Siyempre sasagot lang tayo ng mga katanungan regarding pa rin mga pangat sa Innova, no? Sa mga nagtatanong sa atin, tanggalin ko muna to. May nagtanong sa atin mga pangat, may nag-comment sa comment section natin na at siyempre shoutout natin si Ako Ito. Yan, hindi nga ikaw, ako nga ito. Hindi ang account name niya mga pangat, no? Ako Ito 13, yan mga pangat. So shoutout sa iyo kung sino ka man, madam o sir. Bakit ito yung account mo, hindi mo pangalan? So shoutout sa iyo, sabi niya, bossing 200 AD monthly, free accommodation at transportation, 350 food allowance, Innova ang company, sa Abu Dhabi Airport daw, talo, sabi niya. Opinion ko lang no mga pangat sa comment niya. Hindi mali yung comment niya mga pangat, walang problema sa comment niya mga pangat, no. Para sa akin lang, depende kasi yan mga pangat kung ikaw ay isang baguhan o first timer pupunta ng Dubai, no, ng UAE. At masasabi ko mga pangat, sa UAE ngayon talagang medyo hindi kagandahan ang salary, no. Hindi ganun kalaki ang salary mga pangat. Depende na mga pangat sa experience mo at kung may experience ka na dito inside the Gulf country or UAE, no? Kasi ganito yan mga pangat Basically mga pangat, dito sa Dubai nagtataas mga bahay, yung mga tirahan, lalo na kung nasa bandang commercial area ka like Aliga, Satwa, basta mga ganon. Nagtaas na mga pangat o tumataas yung bahay, no? Yung flat or yung partition or bed space. Nagtataas siya mga pangat. Actually ang bed space ngayon sa baba is 700 na mga pangat, no? Sa iba nga 750, no? So nagtataas na siya, depende sa location, no? Actually mga pangat, yung sinasabing 2,000 is basic yon, no? Ngayon kung halimbawa free accommodation ka, good things na rin yun mga pangat. Kasi nga sabi natin 700 yung bahay plus 2,000, so mayroon kang 2,700. So yung sinasabi natin transportation, ang transportation kasi mga pangat, lalo na kung nasa Abu Dhabi ka mga pangat, walang metro doon. Alam ko magagaling kayo sa camp Ang camp niyan mga pangat malayo sa city pag nasa Abu Dhabi.
So dito kasi mga pangat sa Dubai is 350. Ewan ko lang sa Abu Dhabi, mas mahal siguro kung magka-car lift kayo doon. Balikan no mga pangat. So kung nag-iisa ka lang or kung marami kayo, kung magka-car lift kayo, hassle yun mga pangat actually. So magbabayad ka siguro ng 25 dirhams per person. Or more than pa, hindi ko lang alam kasi mga panahon namin matagal na, 2016, 17 pa yon. So baka more than na ngayon. So mahal no mga pangat ang transportation kung hindi kayo free. So imagine mo, for example dito sa Dubai, 350 yung ako maximum transportation dito. So lumalabas na mayroon ka kaagad na 3,050 kasi 700 yung accommodation, yung tirahan plus yung maximum na 350. For example lang pero hindi ko lang alam kung mas mahal pa sa Abu Dhabi. Plus mayroon ka pang 350 na food allowance. So mayroon kang tumataginting na 3,400. So yung 350 na food allowance na yun mga pangat, kung sa Abu Dhabi medyo mura-mura naman ang bilihin doon, kasya na rin yun. So hindi na rin masama kung ikaw ay first timer at kung ikaw ay wala pang karanasan o experience sa mga live out. Kagaya sinasabi ko mga pangat no, doon sa Abu Dhabi basically mga pangat talagang naka-accommodation yan, diba? Doon nga ako galing. Kung napanood nyo itong mga vlog na to, yan, binlag natin yung Abu Dhabi nung pupunta tayo doon, yung na-experience ko mga pangat, kinuwento ko dyan. But depende kung saan kang site mapupunta at depende kung saan kang Emirates mapupunta. Like kung binabanggit sa vlog natin yan na pag nasa Abu Dhabi kayo, wala kayong accommodation allowance, wala kayong transportation allowance. Kasi nga free. Dito mga pangat, pag nasa Dubai naman kayo, depende rin kung saan kayong site mapupunta. Kasi dito mga pangat, pag napunta ka sa airport din, is naka-accommodation din yan at saka transportation, may free yan, no? Back and forth. Pag wala sa ibang site ka naman, kaya ko nasa ibang site ako, nasa hotel ako, so meron kaming allowance for accommodation and transportation. Ang problema mga pangat, pag tumataas yung bahay, hindi naman tumataas yung allowance natin sa Innova yung binibigay nilang home allowance or hindi naman tumataas yun. Ang problema, yung mga bahay-bahay dito nagtataasan. Yun yung medyo masakit doon, no? Diba, nagdagdag kami ng 50 dirhams. Hindi mo naman pwedeng sumabi doon sa office. Ma'am, sir, nagdagdag po yung bahay namin ng 50 dirhams. Baka pwede yung magdagdagan yung allowance namin ng 50 rin. Diba? Hindi naman ganun Hindi naman, basically, hindi naman ganun. So kung naka-accommodation ka, oo, may disadvantage tsaka may advantage yung dalawa. Vote yung accommodation at saka yung live out, no? May disadvantage yan. Kung iniisip yung talo, siguro kung first timer ka, pwede na. Pwede mo nang agatin yun dahil stepping stone lang siya mga pangat, no? Dito, no? Makarating ka ng UAE kung kasi maraming nangangarap mga pangat na makarating dito actually. Hindi ko pinopromote o hindi ko kayo hinahikayat na magpunta ng UAE dahil hindi naman talaga madali. Lalo na pag summertime at saka yung mga pakikisama sa mga tao, maraming adjustment na mangyayari pag nag-abroad ka. So hindi siya madali, hindi ko pinopromote. Pero kung ikaw ay gusto mong mag-abroad at may ganung kang klaseng offer, kung first timer ka pa, kagatin mo na, okay na yon. At kung nalipat ka naman dito sa Dubai, kung malilipat ka sa Dubai, mangyayari niyan mga pangat. Ikaw ililive out, halimbawa hindi ka sa airport mapupunta o kung saan ka man mapupunta rito, saan site ka man mapupunta, magkakaroon ka rin ng allowance. Ganun ang mangyayari. So mga pangat, meron pa nagtanong sa atin na shoutout po sa inyo sir, kung nasaan po ba kayo, Sir Victor Santos. Yan, sabi niya, Sir Rogen, ongoing na visa ko sa Innova, Abu Dhabi. Totoo po ba bawal po magluto sa camp nila sa Abu Dhabi? Salamat po in advance. Yan, sabi niya. Alam niyo mga pangat, mayroon tayong vlog na ginawa niya nung nagpunta tayo ng Abu Dhabi. Yan, nasa link yung description, panoorin niyo para magkaroon kayo ng idea. Pero mga pangat, way back 2016 yon and 17. Ngayon mga pangat, sa pagkakaalam ko, hindi na doon yung camp yata. Hindi ko lang alam kung doon pa rin o doon yung camp, yung China camp, pero lumipat sila ng building or na company kasi nasa Alra kami noon. Baka nasa kabila na sila mga pangat, no? So basically, pagdating doon mga pangat is alam ko bawal magluto sa camp at may fines yan pag nahuli. Ganun yung nangyari sa amin. Bawal ang extension, bawal ang rice cooker, bawal ang kettle, yan, maraming bawal mga pangat sa loob ng camp. Ewan ko lang kung pwede magpasok kayo ng kamatis, sibuyas, no? Kasi on that time kami bawal so maraming bawal mga pangat. Hindi kayo makakapagluto sa loob, no, ng accommodation ng camp, no, na tinatawag natin. So may mga rules yan sa loob ng
ng camp, no? Yun lang mga pangat. At siyempre kung gusto niyo mas detailed o makita niyo yung itsura ng camp, yan, para makita niyo rin mga pangat sa mga papunta ng Abu Dhabi, no? Diyan, panoorin niyo mga pangat para meron ka idea do sa camp na kung ano yung itsura. Yan, pag nagpunta kayo, alam niyo na, ganito pala, may papakita ko, may papakita ko sa inyo ng bagya mga pangat, yung lugar, no? Yan, ano dyan sa link yung description, panoorin niyo mga pangat. Yan. So yun lang mga pangat. Ay. Pagod mga pangat. Pagod. Kakauwi natin mga pangat. Time check tayo. Yun. 2:20 na ng madaling araw. Hindi, ng hapon. Ano na? Papasok na ang Janice mga pangat, di ba? Sabi ko sa inyo. Ang pasok niyan, pang kalawakan din. Ba't aga mo magising ngayon? Aga mo magising? 2 o'clock na ito. 2 o'clock na. 2 o'clock na mga pangat kasi ang pasok niya is alas 4 ng hapon, di ba? Hirap, no? Hirap maging OFW. Siyempre magkakapian. O, tinapay. Milo. Ha? Hindi mo ito niya mamit yung yung paa kagabi? Andiyan ba? Nilaga ko. Ayos naman. Asa na? Hindi kainin mo. Hindi ako kain yan. Mag-askaldo ako ngayon. Aros kaldo. Yung mga pangat magluto ng aros kaldo, syempre. Syempre, bago natin tapos itong vlog ito mga pangat, shoutout muna tayo. Wait lang ha. Shoutout ko lang kayo ha. So mga nagpapa-shoutout dyan ang malupitan. Yan mga pangat, shoutout tayo habang naghuhugas ng bigas si Janice. Manok. Sumagot na manok. Yung mga pangat kay shoutout kay Oceana Miguel. Yan, sabi niya, idol pa shoutout from Perez, Quezon. Yan, shoutout sa mga taga Quezon yan. Hindi ko alam kung Quezon Province ba o Quezon City. Shoutout sa inyo, syempre. Big shoutout ng malupitan. Yan. Next shoutout. Shoutout kay Alfred Castle. Yan. Pa-shoutout naman dyan, idol. Sana masalubong kita. Libre mo ako ng lomi sa Strawberry Corner. Ha. Yun, syempre. Ay, order ka muna ng t-shirt para makapag-lomi tayo. Di ba? Tama, Janice, tama? Oo, tama. Hindi lang lomi, pati Gotong Batangas. Ayun, Gotong Batangas, malupit yun. Gotong Batangas, di ba? Tulog pa yan, pero... Pagkakit niya. Pampag-out nga lang yun. Ano ba yung tsura ko dyan, kuya? Alam mo, para sa akin, yung mga ito mga bata, personal opinion ko lang to hindi ko lang alam sa iba. Alam mo yung sa mga bagong gising, talaga namang nagagandahan ako, nagagapuhan ako. Basta ewan ko, ganoon ako hindi ko alam. Pag mga bagong gising yan, tonto ako sa mga mukha nila. Alam niyo na nasa Japan kami mga pangat. Nasa Japan pala ako, hindi kami. Siyempre may mga kasama ko doon, puro lalaki kami lahat. Pag bagong gising sila, gusto silang picturean. Yung alam mo yun, yung... Kasi nag-enjoy, ewan ko, enjoy ako sa itsura. Parang nakukitan ako na natutuwa ng ewan, basta. Ewan ko, sa pagkatao ko, hindi ko rin alam eh. Siyempre ba, next shoutout, siyempre shoutout tayo kay Nick Cortez. Yan. Nice new upload. Hehehe, good to see you again, sir. Roger. Shoutout sa uncle ko dyan sa Dubai na si Rose Cambods. Huh? Rose Cambods. Hahaha, ang hirap naman ang kasi ng Rose Cambods. Shoutout sa inyo, Sir Rose Cambods, kung sino man po kayo. Maraming salamat. Siyempre, mula yan kay Nick Cortez. Shoutout po sa inyo. Mga pat, maraming salamat sa pagsama sa akin sa office. At siyempre sa pamamasyal. At siyempre sa ututang dila natin, maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe. Kung bago ka pa lang mga pat, siyempre ang t-shirt natin, available yung mga pat. Siyempre, order lang kayo sa Login TV Clothing. Andiyan po mga pa sa page natin. Siyempre, to God be the glory. And see you on the next one. Let's go. Napanood mo si Ate Iya? Napanood mo? Oo. Ano na? Ano na?
Nabigyan na ako. Gawagawin siya mga pangat. Eh, gising lang, magbira yan. Kasi puyat-puyat pa. More. Oh. Pero, galing sila mga pa, nag-gym sila dun sa company ni Rosalie, di ba? Dun sa fitness club. Yun, mga pa, yung pinaka high-end na gym dito sa UAE. Yun. Nag-ano sila, ang tawag doon nag-ano kayo na? Salt therapy. Yun. Sa spa, yung parang ganun. Basta, tapos pagdating, kagabi. So, dumating sila ng oras na rin. Pero tulog na ako mga parat.